Paul Pierce, may bago na daw Big 3 ang Lakers kahit di na daw maglaro si LeBron. At Domantas Sabonis gusto sa Lakers. Pero bago yan, panalo na naman ang Los Angeles Lakers laban sa Milwaukee Bucks kanina. Hindi lang basta panalo, tinambakan nila ang Bucks sa first half ng 29 points at tinapos ang laban sa score na 119-95. Mula umpisa hanggang dulo, kontrolado ng Lakers ang laro at hindi na talaga nakabawi pa ang Milwaukee. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers sa kanyang monster performance na may 41 points, 9 rebounds at 6 assists kasama ang 5 3-pointers. Bukod sa nakamamanghang opensa, nagpakita rin siya ng kalidad sa depensa dahil nagtala siya ng 1 steal at 1 block. Kitang-kita na siya ang nagdikta ng tempo at naging puso ng opensa ng Lakers buong gabi. Hindi rin nagpaiwan si Austin Reeves na nagbigay ng malaking tulong sa kanyang 25 points, 8 rebounds at 6 assists. Muli niyang pinakita na siya ay isang versatile at clutch player, lalo na sa second quarter kung saan tuluyan ng lumayo ang Lakers. DeAndre Ayton naman ay tuloy-tuloy ang magandang nilalaro. Nagposte siya ng 20 points at 10 rebounds. Dagdag pa ang 2 blocks na nagpahirap sa frontline ng Bucks. Si Jackson Hayes mula sa bench ay nag-ambag ng 10 points at 6 rebounds, habang si Dalton Knecht ay nagdagdag pa ng 9 points na nagbigay ng solidong suporta mula sa second unit. Sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 10 wins at 4 losses na naglalagay sa kanila sa ika-4 na pwesto sa Western Conference. Dahil sa kahanga-hangang pagpapakita ni Reeves, Ayton at Doncic, nagbiro si Paul Pierce na may bago ng Big 3 ang Lakers at kahit daw wag nang bumalik si LeBron. Syempre, hindi ito nagustuhan ng maraming Lakers fans at sinabing hater lang talaga si Paul Pierce. Samantala, kahit maganda ang ipinapakitang laro ni DeAndre Ayton para sa Los Angeles Lakers sa nakaraang dalawang laban, patuloy pa ring pinag-uusapan kung sapat ba ang kanyang kontribusyon o kung dapat ba siyang palitan ng isa pang mas angkop na big man. Sa mga nakaraang taon, nagawa ng Lakers na magsagawa ng ilang malalaking trade tuwing trade deadline, kaya hindi imposible na muling gumawa ng hakbang ang front office sa pamumuno ni Rob Pelinka. Ayon kay Eric Beatson ng Bleacher Report, maaaring maging magandang pagpipilian si Domantas Sabonis ng Sacramento Kings. Giit niya, mas aware na manlalaro si Sabonis kumpara kay Ayton at kayang punan ang mga puwang sa sistema ng Lakers, lalo na't nais nilang gumamit ng dalawang big man depende sa sitwasyon. Bagaman bumaba ang puntos ni Sabonis ngayong season at may kahinaan din sa rim protection, nananatili siyang isang malaking upgrade at posibleng game changer para sa Lakers. May limitasyon man sa salary cap ang koponan at prioridad nilang masiguro sa pangmatagalang kontra si Austin Reeves, maaari pa ring humanap ng paraan ang Lakers kung talagang nais nilang kunin si Sabonis. Gayunpaman, hindi rin malinaw kung gaano kalaki ang lamang niya kay Ayton, lalo na't mas mataas ang average scoring ng huli ngayong season. Oo, mas mahusay si Sabonis sa 3-point shooting at bahagyang mas magaling sa rebounding, pero maaaring hindi sulit ang mataas na presyo ng trade. Dagdag pa rito, maraming koponan ang interesado kay Sabonis, kaya't hindi magiging madali para sa Lakers na makipag-agawan upang makuha siya. Prioridad pa rin nilang masiguro sa pangmatagalang kontra si Austin Reeves, maaari pa ring humanap ng paraan ang Lakers kung talagang nais nilang kunin si Sabonis.